Hello guys, so sa vlog na to ay tuturuan kayo ng isang magic. Ituturo ko sa inyo kung paano ba lossless scaling sa Steam Deck. Sa Windows kasi very simple lang to eh. Kasi guys, ang Steam Deck ay hindi siya Windows. So Linux based siya guys, kaya medyo komplikado to. Pero ito papasimplihin ko lang para sa inyo. Let's go! Let's go! Start! So ang lossless scaling guys ay para talaga sa Windows siya. Pero merong community guys na gumawa na para naman guys gumana to sa Steam Deck. So, ang pinaka main feature talaga nito is yung frame generation na tinatawag. So, ginagawa nito guys ay naglalagay siya ng generated o fake na frames sa pagitan ng mga totoong frame na ginagawa sa mga laro. Kaya ang nangyari, parang smooth yung games mo. So, kung nanonood ka guys ng vlog ko, like kung inahabol is yung 60 FPS. Kasi guys, para sa akin, yun yung pinaka smooth na pwede mo guys laruin. So, ang Steam Deck kasi guys is medyo lumang device na siya. Kaya maraming games sa kanya na hindi na siya umaandar ng 60 FPS. And pangalawang ginagandahan nito guys ay pwede mong itaas yung quality ng iyong games. Kasi nga guys, magge-generate siya ng frame para dito. So kung dati kapag tinataas mo yung quality ng games mo, 30 FPS lang siya, pwede yan maging times 2, times 3 o times 4 sa pamamagitan guys ng lossless scaling. So kapag ka naka-high quality yung graphics mo, imbis na 30 FPS lang, ay magiging 60 FPS guys yung games mo. So para mas maganda guys, ito ay demo ko na lang sa inyo. So meron tayong Steam Deck dito, tapos gagamit tayo guys ng mouse. At syempre guys, keyboard. Press mo muna tong back sa Steam Deck, tapos press mo guys yung power, tapos press mo guys itong switch to desktop. So, ang una natin gagawin dito is gagawa muna tayo ng password. So, nung una, nalito rin ako dito. Hindi ko alam kung ano ba yung password ko kasi nanghihingi siya ng password, no? So, kung wala ka pang password, guys, kailangan mo munang gumawa ng password para sa Steam Deck mo. So, click mo lang to guys, itong parang start sa Steam Deck. Tapos, click mo guys yung setting. Tapos, system setting. Tapos, punta ka guys ng users. Tapos, click mo guys yung change password. So, ilagay mo lang dito guys yung password and syempre, confirm mo lang yung password mo. Yan. Tapos, click mo lang yung set password. Yan. So, kung na-change password mo na guys, syempre, close mo na lang to. Tapos mag-open ka lang guys ang browser. So sa akin, ang nakalagay dito ay Brave na browser. Tapos type mo lang guys sa browser mo is decky.xyz. So click lang natin guys itong download. Tapos save mo lang guys dun sa download folder mo. So next na gagawin natin guys, click mo lang yung new tab. Tapos i-type mo lang dito, lossless scaling GitHub Vulkan. Okay, so enter mo lang siya. So merong dalawang nasa taas. Yung isa meron nakalagay na pancake. So pero itong pangalawa guys yung ating i-click. Yung may nakalagay na Jason Derulo X. Yan, so i-click lang natin siya. Tapos dito sa may kanan, may nakalagay dito 31 release. So i-click mo lang siya. Baba ka lang, nakalagay dito asset. So i-click mo lang yung arrow. Then i-click mo lang guys itong nasa unahan, itong Decky LSFG vk.zip. Yan, so ilalagay rin natin siya guys sa downloads folder, no? So click lang natin yung save. So minimize lang natin to. Click lang natin guys yung file explorer. Tapos punta tayo guys sa downloads. Tapos install lang natin to. Itong Decky installer.desktop. Click natin yung continue. Yan, so manghihingi yan guys ng password no? Yung sudo and admin password. So kung hindi mo guys sinunod yung unang step ko kanina na maglagay ka guys ng password ay lalabas pa rin to. So pag lumabas to guys, wala kang mailalagay dito. So kaya kailangan mo guys talaga nalagyan mo ng password yung Steam Deck mo, no? So ilalagay ko lang yung password ko. Click ko lang tong okay. So guys, pag na-enter na natin yung password natin, so ito may lalabas dito, select branch to install. So ang pipiliin natin dito ay itong recommended for stable Steam OS. So click lang natin tong okay. Tapos hintayin lang natin siyang matapos. Tapos click natin ulit yung okay. Tapos close na natin to guys. Then balik tayo dito guys, itong return to gaming mode. So double click lang natin siya. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So pag nandito na tayo guys sa big picture ng Steam Deck, so press mo lang to, itong quick settings menu mo. Tapos mapapansin mo guys na merong bagong icon dito sa dulo, ayan o, yung parang plug. So i-click mo lang to, itong settings, tapos baba ka lang, dapat naka-on to itong developer mode. So lalabas dito guys, may developer mode dito. Tapos dito guys nakalagay install plugins from zip file. Yan, so click mo lang tong browse. Tapos di ba kanina nilagay natin sa download na folder, so click mo lang siya. Tapos click mo lang to, itong dinownload natin kanina. Tapos click mo lang yung install. So ngayon ang gagawin natin, i-click natin siya. Tapos i-click natin to, itong install LSFG-VK. So next na guys na kailangan mo, no, punta ka lang ng search. Tapos ito, kailangan mo to. Ito kasi guys may bayad to. So pag binili mo to guys, ay magagamit mo na to sa Steam Deck. And syempre ito rin guys yung ginagamit ko sa Windows. So huwag kayong mag-alala guys, kung hindi Steam Deck yung ginagamit nyo, Windows yung ginagamit nyo ng OS. Napakasimple lang nito. So sa next na vlog, no, ituturo ko sa inyo naman kung paano naman to ginagamit sa Windows. Pero guys, ito kailangan nyo itong bilhin. Ang presyo yata nito mga
300 pesos lang, no? So sobrang mura lang yan. So pag binili mo to guys, no, kailangan mo tong install, kaya nga nakalagay na sa akin is launch na, no, kasi binili ko na yan. So gagawin natin guys, click lang natin to, itong settings, tapos properties, tapos punta tayo dito guys sa betas, beta participation. Ang pipiliin natin guys, itong Linux testing. So balik tayo dito guys sa quick settings natin. So ang next na gagawin natin, lahat ng game na gagamitan mo ng lossless scaling ay gagawin mo to. Click mo to, itong copy launch option. Yan, so back lang natin siya. Tapos pasensya na kayo guys, no? Kasi nga medyo mahirap pagganahin ng secret app dito sa Steam Deck. Kaya medyo lumang games yung lalaroin natin. Pero ito papakita ko sa inyo, itong Witcher. Kasi medyo hirap talaga dito yung Steam Deck. Mga 45 frames lang siya eh. So pag nandito na tayo guys, no, click lang natin tong settings, tapos properties. Dito guys sa launch options, no, ipipaste mo siya. Okay, kung wala kang keyboard, pwede mo na lang kopyahin to, tapos i-type mo na lang siya dyan. Okay, then enter lang natin siya. Yan, then back natin, tapos try na natin tong laruin, itong Witcher 3. Actually, natapos ko na tong Witcher 3 sa PS5 eh, kaso pag sinisync ko siya, ewan ko ba kung bakit ayaw niyang mag-sync ng tuluyan. Parang meron raw siyang accessories na hindi siya parang compatible dito, parang ganun eh, no? Na parang sa PS5 lang siya. So punta tayo ng options, tapos video, tapos sa graphics, yan, naka Steam Deck settings lang tayo. Ang nakukuha natin frames dito, yan o, mga 63, kaso medyo pangit to. Okay, so ang gagawin natin, hindi natin siya Steam Deck, gagawin natin dito, options natin siya, tapos video. So sa graphics guys, ilalagay natin siya sa ultra. Yan, so pag naka-ultra graphics tayo guys, ito yung nakukuha natin na frames niya, 36, 37, 41. So gagawin natin, pupunta tayo doon sa lossless scaling natin, no? So sa Decky, tapos itong profile, gagawin natin dito, i-on natin siya. Yan, so ilalagay natin siya guys sa 2 times. So makikita nyo dito guys na sobrang smooth niya na. Eh no, 74 frames, 75 frames, grabe no, 78 frames. So again guys, ang settings natin, naka-ultra settings tayo dito ha, dito sa Steam Deck. O gaano katindi yan, 74 frames, Witcher. Diba? 72, 73. Ayan na, tingnan nyo. So, gagawin natin ulit, ay punta ulit tayo dito ng Decky. So, balik natin siya doon guys. So, gagawin natin, i-off natin siya ulit. Okay, pag in-off natin siya, ang makukuha natin ulit na frames ay no, 41, 40. O, diba? Malag na siya, 39. Ayaw ko ng ganito, yan, 37, 30, 38, diba? 42, maximum na yan, 42. Yan, pero again, pag binalik natin doon, so dito ulit tayo. So, gagawin natin siya. Taasan pa nga natin, gawin natin siyang times 3. O, yan, pag ginawa mo times 3, 90 frames. Subukan mo guys sa Steam Deck mo to, itong Witcher. Baka sabihin mo, sir, lumang game naman yan eh. Again guys, di ako bumibili ng bagong game. Dina-download ko lang yung sa secret app do. Dito, mga lumang games lang talaga nilalaro ko. Pero ito, try mo to dyan mismo sa Steam Deck mo. Itong Witcher 3, kung kakayanin yung frames na yan. So, ang ginagandahan ba niyan guys, kapag naka-lossless scaling ka, no, pwede mo ngayon ibaba yung TDP mo. So, subukan natin ha. Di ba naka 15 watts tayo? So, babaan natin siya. Lagyan natin sa 8. 69 frame. 8 watts lang yan guys ha. Ibig sabihin yan, tipid ka sa battery niyan. Subukan nga natin ha. Tingnan nyo to ha. So, lagay natin dito ulit. Tapos, bawasan natin. I-off natin to guys. Tapos 8 watts lang siya. Ewan ko lang kung malaro mo pa to. Oh, 23, 25 frame. Ano, malalaro mo ba yan? 30 frame. So, balik ulit natin doon. Decky ulit tayo. Tapos, ilagay natin sa times 3 ulit. 73 frame. Naka-ultra yan guys ha. Naka-ultra settings yan. O, di ba? So, baba pa natin. Subukan pa natin. Baba pa natin yung ano natin, yung TDP natin. Okay, 7 watts. Oh, saka makapaglaro ng 7 watts na Witcher, tapos 60 FPS. So guys, i-summary ko lang sa inyo kung ano ba yung mga napansin ko na kinagandahan ng lossless scaling sa Steam Deck at syempre yung mga cons niya rin. No? So syempre unang-una nga, yung gameplay niya. Syempre mas smooth. Nakita nyo naman kanina, di ba? Sobrang smooth ng gameplay natin. Tapos, maganda sa kanya, mas makakatipid ka sa battery. Kasi, ulit, pinakita ko sa inyo kanina, 7 watts lang. Di ba? So, mas makakatipid ka dito sa battery. Pero, yung frames na makukuha mo guys, 60 frames. Ang taas nun, di ba? So, kung meron ka guys Witcher sa Steam Deck, alam mo naman sinasabi ko na talagang mababa yung frames niyan pagdating sa Steam Deck. Pero pag ginamitan mo siya guys ng lossless scaling, kayang-kaya niyan guys up to 90 frames. So, ano naman ba yung mga pangit sa lossless scaling? Parang ang bigat guys ng controller niya. So, medyo may lag siya ng konti
konti lang naman, no? Pero pag tagal-tagal masasanay ka na rin naman eh. Tapos pangalawa guys, meron ka mapapansin na mga ghosting. Lalo na guys kapag tinaasan mo yung multiplier mo. Kaya nga ako, ang multiplier ko mga 2 times lang talaga dapat eh. Yung 3 times guys, okay pa. Pero yung 4 times guys, no, pansin na pansin mo na talaga yung mga ghosting doon. So guys, again, pasensya na. Yan lang yung game na matitesting natin. Kasi tingnan yung mga games ko. Oh. Sabi ko naman sa inyo, mga luma lang yung mga games ko. Kasi naghihintay lang naman ako ng sale sa Steam Deck talaga. Kasi kung wala namang sale, di naman ako bibili talaga ng mga games eh, no? Yung pinapakita ko sa inyo guys ng mga games sa iba-ibang device ko. So again guys, sa Secret App yun galing. Kaya nakaka-download ako ng mga ganung games. So next time naman guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ba maglagay ng lossless scaling sa mga Windows gaming handheld naman, or pwede rin to guys sa laptop mo. So kung yung laptop mo guys medyo luma na, outdated na, no? So pwede mo rin siya guys lagyan ng lossless scaling. Kahit medyo mahina na yan guys, no? Nagdodoble guys yung frame rate niya. Kaya imbis na 20, 30 frames, nagiging 60 FPS guys yung games mo. So kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin itong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!